Isang magandang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong pag-aaral ngayong umaga ay pagpapatuloy o part 2 ng atin pong sinimulang pag-aaral kahapon. Ang pamagat po nito ay Homosexuality, a Christian Perspective, Part 2 po tayo. Medyo umani po ng ilang mga katanungan ang atin pong pag-aaral kahapon. Meron pong mga nag-message sa akin in regards to this at nagtatanong ano ba yung ating proper response bilang mga mananampalataya kung meron tayong mga kaibigan na homosexual, kung meron tayong mga mahal sa buhay na homosexual, how are we going to deal with this? So ito po yung part 2 ng ating pag-aaral ngayon sa araw na ito. I hope ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan at ang biyaya at pagpapala nawa ng Panginoon ang patuloy ninyong maranasan. Kahapon tinalakay po natin na kailanman sa banal na kasulatan ay hindi kinalugdan ng Diyos ang pagiging homosexual. Beginning in the Old Testament and up to the New Testament, ito po ay matinding kinukondina ng banal na kasulatan at ng mga mensahe ng salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ano po ba yung tinatawag na Christ-like approach? No? We need to have this Christ-like approach to this issue. Bilang mga mananampalataya, lagi pong example sa atin ay ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat naparito ang Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng mga makasalanan, ay nagbigay din ng kanyang buhay nang siya ay namuhay kasama ng mga alagad nung una bilang ehemplo. At siya po ay nagiging ehemplo natin papaano tayo mamumuhay sa kabanalan. So we need also to have this Christ-like approach in dealing with homosexuality. Papaano natin titingnan, especially yung mga mahal natin sa buhay, mga maaaring ikaw ay isang magulang ngayon na may anak na homosexual or mayroong kapatid na homosexual o mayroong kaibigan na homosexual, how are we going to deal with this? Alam niyo mga kapatid, the practice of homosexuality and its acceptance as an alternative lifestyle is becoming more prevalent in our society today. Nung araw mga kapatid, hindi ho ganun kadami. Alam nyo mga kapatid, nung ako po'y nag-aaral sa elementary, no, napakadalang pa ho nun eh. Hindi ko matandaan kung meron nga ba akong classmate nun na homosexual. Wala ho ako masyadong natandaan, no po. Bagamat ako po'y hindi naman katandaan pa. Pero during that time, yung mga dekada 80 na yon na ako po ay nasa elementarya, ay hindi ko po natatandaan na maraming homosexual. Po, bilang na bilang. Siguro po kung meron pong 10 sections noong araw ang grade 1, no? Bagay, grade 1, 7 years old pa lang yun eh. Madalang ho noon, mga panahon na yon. Noong naging grade 6, medyo merong lumilitaw-litaw na noon, no? Na mangilan-ngilan na medyo napapansin mo na medyo kumikending, medyo malamya at hindi parang babae kumilos, pero pag tinukso mo na bakla, nako makikipaghamon na ng suntukan sa iyo. Sasabihin, sino bakla? At makikipag-away sa iyo. Hindi niya tatanggapin kasi nandun nga yung stigma na itong bagay na ito hindi accepted ng society sa turo ng ating pananampalataya na hindi naman lumikha ang Diyos ng ikatatlong kasarian o ika-4 na kasarian. Na ngayon po napakarami ng kasarian. At ang tao, siya raw pwedeng pumili ng kanyang kasarian. So yung practice ng homosexuality naging tanggap na sa panahon ngayon. Pumunta ka sa paaralan, pag mayroong 30 estudyante, makikita mo ilan doon sa mga lalaki na estudyanteng yon ang talagang nagkekendingan at umaamin na sila ay bata pa, ay homosexual na. At napakatapang na po nila ngayon na wala na yung stigma na itago ito kung hindi talagang
ilabas at ilantad na. So nearly every day, we read and we hear things which indicate more people are accepting homosexuality as a normal behavior. So ito na po yung mundo ngayon. Tanggap na ito ng mundo. Hindi na nakakagulat na si Charis ay naging si Jake Cyrus, na si Aiza Sigera nung bata pa ho ito, cute na cute ito sa Itbulaga, na talaga namang kinagigiliwan ng lahat. Sinong mag-aakala na ito ay lalaking si Aiza Sigera ngayon? At marami pang iba, mga lalaking artista, singers, na hindi lang po lumalantad pero kilala daw po na mga homosexual. At marami pa ho na nakikita natin, nababasa natin, araw-araw ay nagsisilabas at nagsisilantad sa kanilang mga sinasabing piniling kasarian. Halimbawa, dito po sa common na narinig natin ngayon, yung mga ordinansang ipinapasa ng mga pamahalaan na paggagawad ng homosexual rights, paggagrant ng homosexuals and lesbians equal rights para i-practice and i-promote ang kanilang lifestyle. Kagaya po nung naibalita ko kahapon, yung isang estudyante na grade 6 pa lang na umakyat sa graduation na nakabihis na pambabae. Yun po, pala naman itong DepEd, yung Department of Education sa Pilipinas, meron naman palang noon pa na in-issue na memorandum na okay lang naman pala ganon. Okay lang naman pala na ang estudyante magpahaba ng buhok. Okay naman pala na yung lalaki ay magbihis ng pambabae. Bakit pa kayo nag-uniform? Kabukod tangi, sa Pilipinas lang naman merong uniform ang mga estudyante. Dito po sa Canada, ang mga estudyante kahit ano isuot mo pwede. Yung iba nga pambahay lang napasok sila. Walang issue sa uniform. Pero sa atin, sa Pilipinas, napakatindi ng uniform. Ang mahal po. At bukod doon, pwede naman pala na yung isuot mo ay pambabae. Halimbawa ako, lalaki, naisipan ko, ayoko niyang panlalaki, gusto ko pambabae. Hindi naman pala ako pwedeng awatin. Hindi pala ako pwedeng pigilin. Samantalang nung araw, napakalupit. Nung araw kami, pag humaba-haba lang ang konti ang buhok, ang mahal din naman ng paggupit. Naalala ko nung araw, ang barbero, mahal din At wala namang bata na gusto magpagupit kasi ang tagal po maggupit nung araw. Wala namang razor. Mano-manong gupitan ni Cafidel. Nung araw, yung mga kakababayan ko at kababata ko, nagupitan lahat yan ni Cafidel. Si Cafidel lang po nagugupit noon, ang tagal. At ang mahal ng bayad, kaya po, kami, dalawang magkapatid. Paano kung marami kayong magkakapatid? Ikakain nyo na lamang, bibili ng pagkain, agawin pa sa panggupit. Kaya noon, natuto yung mga tatay na maggupit. Yung mga tatay na naggugupit, pauka-uka naman, hindi po ba? Pero kailangan kasing gupitan kasi kailangan labas ang tenga ng mga lalaki. At ang mga babae noon, hindi nagpapagupit ng maiksi. Pinapahaba talaga ang buhok ng babae. Meron dress code noong araw. Ang lalaki naka-korto na kake at ang mga babae nakapalda. Ngayon, pwede naman pala yun. DepEd, meron naman palang ganon. Meron naman pala kayong ganong klase ng memorandum. Ba't yung mga teacher hindi alam yan? Ba't yung mga principal hindi alam yung mga bagay na yan? Dahil ba tatanggap kayo ng maraming batikos? Pero dahil may mga bakla na sa DepEd, may mga homosexual na sa namumuno, pinahintulutan nyo na at gumawa na kayo ng mga ordinansa na ang mga bagay na yan ay payagan na sa panahon ngayon. Well, ilan lang yan sa mga example. Ang malupit nito, hindi lamang po sa kultura at sa gobyerno nangyayari ang tolerance na ito maging sa simbahan. The formation of gay churches, even the ordination of gay priests and ministers in the mainstream Protestant denominations. Ito po yung nangyayari na nakakapangilabot na meron na pong mga lesbians, homosexual na pastor na ngayon po ay nangunguna sa mga simbahan. Kung ikaw po ay nasa Orthodox Church, kung babae nga, hindi pinapahintulutang magpastor gay pa, homosexual pa,
Can you imagine that? Ano po? At hindi lang po yun, may mga countries like the USA, Canada, Australia, yung mga nasa mga mayayamang mga bansa na nagke-cater na to the open display of homosexual behavior and even solemnize gay marriages. Ang Canada po ay napaka-open din dyan sa ganyang mga bagay. Dito po ay nagkakasal na ng parehong lalaki, parehong babae. Ang Presbyterian Church, kung saan ito ang ugat ng atin pong pananampalataya, ay nag-ordinar na ng mga gay, mga lesbians na pastor. Ang United Church, ano po, yung mga mainline denomination, ay gano'n na rin po ang ginagawa sa panahon ngayon. At ito po ang normal na sa panahon ngayon. Hindi na humahirap. Kaya yung mga Filipino na gustong mag-asawa na parehong lalaki, nangingibang bansa. Pumupunta po sila sa US, nagpapakasal doon, nagpupunta rito sa Canada, nagpapakasal dito. Ganun na po ang ginagawa ng maraming mga homosexual ngayon. Now, natalakay ko naman po ang mga bagay na ito kahapon. How shall we Christians react to all of this? Papaano tayo bilang mga mananampalataya, ikaw Kristiyano at ako Kristiyanong magulang, paano tayo magre-react sa mga bagay na ito? Ang sabi mo, Pastor Ruel, kanina, tinatanggap na to ng society. May mga batas na nagpapahintulot na tanggapin ang mga bagay na ito. Department of Education nga, pinapahintulutan ito. Ano pa magagawa natin? We should go with the flow na lang. We should follow the flow. Kung anong agos, ganun na lang tayo. Ito po ba ang tamang sagot sa mga bagay na ito bilang Kristiyano? How shall Christians react to all of this? Now, ito po yung perspektibo ko na sa tingin ko po ay balancing perspektibo. Una, I believe it is our responsibility to openly and willingly face this problem in several ways. One, we need to speak the truth in love. Bilang mga mananampalataya, kailangan alam natin bilang Kristiyano na kabilang sa ating simbahan, ano ba ang tinitindigan ng ating simbahan? Ngayon, kung ang simbahan mo ay tanggap na ang mga bagay na ito, wala ka na magagawa, tatanggapin mo talaga ito. Pero sa mga simbahan na hindi po tanggap ang mga bagay na ito, katulad po sa aming simbahan, we don't accept this, we don't allow gay marriages, we don't allow gay practices, homosexual behavior, hindi po namin ito malaking issue. Kasi po, simula pa lang na ikay papasok sa aming simbahan, ipinapahayag na namin ito. Hindi po kami nagkukulang sa paalala sa aming mga kabataan, hindi kami nagkukulang ng paalala sa mga magulang na i-discuss sa kanilang mga anak ang mga bagay na ito. At may mga magulang po kami sa simbahan na merong mga gay children or mga homosexual na anak. Pero they knew our stand. They knew the biblical principles in regarding this. At hindi po namin inaaway itong mga homosexual. We just need to speak the truth. We should need to preach the gospel nang walang bias at walang pagtatago ng katotohanan, pero ipapahayag natin ito ng may pag-ibig at pagkilala sa kanilang pagiging tao. We need to present the truth of God on the subject of homosexuality. But we need to present it in the proper way. I fear that many Christians betray a true homophobia in their reaction against homosexuality and often come close to gay bashing in their efforts to stem the tide of increasing acceptance of homosexuality in our society. Tayo na mga mananampalataya na nagpapahayag na tayo'y Kristiyano, nagsisimba linggo-linggo, should remember the admonition of the Apostle Paul
yung mensahe ni Apostol Pablo when it comes to sharing the Word of God with those whom we are differ. Ano po ang sabi ni Pablo sa 2 Timothy? Sana paalalahanan tayo nito. 2 Timothy chapter 2 verses 24 to 26. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone. Be kind to everyone. Being kind to all people, even to the homosexual, are encouraged by the Scripture, admonished by the Scripture. At ang sabi po ni Apostle Paul, we must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Opponents must be gently instructed. Kaaway yan. Katunggali, ang term na ginamit dyan sa verse 25, ay dapat daw, gently ay turuan, sa pag-asa that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth. Yan ang rule natin. Yan ang atin pong gawain. Yung homosexual, Diyos lang ang babago dyan. Yung mga gay and lesbians, tanging Panginoon lang ang may kapangyarihan dyan. Pero ang mensahe ng salita ng Diyos, ng kanyang pag-ibig, ay nanggagaling sa mga lingkod at anak ng Diyos sa atin. Ano po? We need to instruct them in the hope that God will grant them repentance and that they will come to their senses. Na sila'y matauhan at sila'y makalaya saan? From the trap of the devil who has taken them captive to do His will. So, naniniwala po ako na hindi lang naman usapin ng homosexual ang ipinapaalala dito ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kasama rito ang iba't ibang uri ng kasalanan, ang pangangalon niya, trap din yan eh. Yung drug addiction, trap din yan. Yan pong mga pagnanakaw, pagkainggit, pagkagahaman, homosexual behavior, kabilang yan sa tinatawag na devil's trap. Na ang hirap takasan, ang hirap makalaya, at ang sabi, sila'y captive to do the will of the devil. Sino lang ang pwedeng gumawa ng paglaya dyan? Yung mga tao may kakayahang lumaya dyan sa kanyang sarili? Hindi po nila magagawa yan. At tanging ang Diyos lang talaga sa kanyang awa at sa kanyang habag ang makapagpapalaya sa individual sa bagay na yan. Pero inuutusan tayo bilang mga lingkod ng Diyos na turuan sila. Gently instruct them in the hope that God will grant them repentance. Tuturuan sila, hindi sila kukonsintihin. Tuturuan sila, paalalahanan sila, pero hindi sila kukonsintihin. At sasabihin na, okay lang yung ginagawa mo, okay lang magpakabakla, okay lang homosexual ka, maiintindihan ka ni Lord. Hindi yun ang ebanghelyo. At hindi iyon ang turo ng banal na kasulatan. Tandaan natin, there is no place for self-righteousness. There is no place for arrogant attitude on the part of those who, but for the grace of God, would be just as guilty of sins as those we are trying to reach. Huwag natin kakalimutan, hindi man tayo naging homosexual, ay kabilang din tayo sa pagiging makasalanan. Pare-parehas lang ang antas ng ating kasalanan. Hindi ka nga lesbian, hindi ka nga gay, hindi ka nga homosexual, ikaw naman ay number 1 chismosa, ikaw naman ay numero 1 mapanlait ng iyong kapwa, ikay magnanakaw, mapag-imbot at kung ano-ano pang kasalanan, kapantay din lang yan. Iyan po ay trap of the devil na kung saan nakakaalipin din at hindi tayo makakalaya dyan malibang ang Panginoong Diyos ang magpalaya sa bawat isa sa atin. Tama? So, ang una po dapat makita, we need to speak the truth in love. Pangalawa, we need to understand what causes homosexuality. Pastor Well, kaya mo bang ipaliwanag yan? Alam niyo po mga kapatid, yan po isang malaking katanungan. Ano nga ba ang dahilan ng homosexuality? Ito po ba'y nature or nurture? Ito ba'y likas na katangian na sila'y ginawa ng Diyos bilang homosexual? O sila
ay hinubog lang para maging homosexual? Sila ba'y by nature isinilang ng homosexual? O ginawa lang silang homosexual? Ito po yung argumento parate. Is homosexuality the result of one's generic nature or genetic nature? Embedded ba sa kanilang DNA ang pagiging bakla? Isinilang ba sila bilang bakla? Mga kapatid, wala pong proof ang siyensya na ganon. Makikita po natin, XX chromosome at XY chromosome lang naman. Wala nang iba. XY para sa lalaki, XX sa babae. Tama po ba? So makikita po natin, ito lang yung mga nilikha ng Diyos at wala pong pangatlong klase pa ng chromosomes. At ito po mga kapatid, palatandaan, hindi ito genetics. But later on, I will try to give some example na ayon sa scientific study ng isang professional. Ano po? So, many says, God made me this way. Ano po? God made me this way. Ayoko naman ito madalas na sinasabi. Pero ginawa ko ng Diyos na ganito. But there has been no definitive study proving homosexuality is genetic. Ano po? Kasi kung genetic yan, talagang makikita natin ang distinction na bata pa lang, alam mo na kung ito ay may palatandaang maging homosexual. Meron pong distinctiveness physically at maaaring may distinctiveness biologically. Pero wala Pagsilang ng sanggol, ang unang basihan ay kung meron po siyang female genitalia or male genitalia. Yun lang po ang basihan. At yun po ang sinasabi ng doktor. Pag silip pa lang na sa sonogram o yung basta yung sonography, pag sili po doon ng bata at ang tinitingnan doon kung may nakalawit. Pag may nakalawit, lalaki to. Sasabihin na doon sa nanay na anak nyo po yung lalaki. At pag walang nakalawit, ay babae po yung anak ninyo. Pero hihintayin pa rin yun po yung ginagawa. Nagpapasonogram yung nanay para mapaghandaan kung ano yung mga damit na pipiliin niya sa kanyang mga anak, kung anong kulay. Ganun po di po ba? Inaalam na po ng nanay kung ano yung gender sa sinapupunan para mapaghandaan. Pero basically, ginawa naman yung sonogram para makita kung healthy yung baby sa loob ng tiyan ng nanay. Pero that is a way of determining. At wala naman pong test na pwedeng gawin, kunan ng dugo. Alam niyo po ngayon, yung cancer, baby pa lang Kung merong predisposition for cancer, nalalaman nila. Nalalaman po ngayon kung yung baby sa sinapupunan ay may predisposition for Down syndrome. Nalalaman na po kung pwedeng magkaroon ng ADHD o yung tinatawag na Down syndrome yung baby sa tiyan. Kaya nire-recommend po rito may mga doktor po rito, yung mga OB-GYN na nagre-rekomenda na yung anak mo mataas, 90% ang probability na nasa sinapupunan mo ay may Down syndrome. Ano option? Gusto mo bang ipalaglag? At meron pong gumagawa nun. Dahil natatakot sila na magsilang sila ng baby na may Down syndrome, sa loob pa lang ipapa-abort na nila. Kasi nga, determine yung predispositional nature ng baby na magka-Down syndrome. Pero wala pong test na pwedeng gawin na tong baby ay nasa tiyan pa, ay malaman mo kung ito ay gay or homosexual. Kasi hindi po ito original na disenyo ng tao. Kaya sabi ni kapatid na Jocelyn, ultrasound. Tama po. Ultrasound, di ko makuha yung term kanina. Wala pong ultrasonic machine, wala pong klase ng genetic testing na pwedeng mag-determine na itong baby na to magiging bakla ito. O itong babaeng ito, itong batang babaeng ito magiging lesbian ito. Walang ganon. So meaning, hindi pwedeng sabihin ng kahit sino man na nilikha siya ng Diyos na homosexual. There has been no definitive study to prove that.
If God gave a person reproductive organs, He made them physically for heterosexual relationships. Pag binigyan ka ng male genitalia, ikaw ang pagmumula ng sperm para mabuo yung egg na nandun sa partner mong babae para lumikha ng tao. Imagine ninyo kung puro lalaki ang magsasama at puro babae ang magsasama, mawawala ng tao. Hindi iyon ang disenyo ng Diyos. Imagine niyo na lang na ang lahat ng tao ngayong magdesisyon na yung ginawa sa akin na male genitalia, hindi ko na gamitin kahit minsan sa babae dahil ang gusto ko'y lalaki. May tao pa bang mabubuo? Wala na. Kasi po, nagdesisyon ng lahat na maging lesbian at maging homosexual, maging gay. Naisip niyo po ba yon? Pero ang unang utos ng Diyos sa babae at sa lalaki magpakarami. And how can that happen? Sa pamamagitan po ng heterosexual relationship. Yung homosexual tendencies does imply psychological issues and not physical ones. Pangit mang pakinggan, pero ikinukonsidera ng homosexual behavior ay psychological issues. Hindi po ito physical nature. Hindi po ito nature ng isang tao. So, ang isa sa patunay na to, mga kapatid, yung study sa identical twins. Meron pong ginawang mga pag-aaral tungkol sa mga identical twins. 110 na po. Ginawa po ito ni Dr. Michael Bailey ng Northwestern University. In-examine niya yung 110 pares ng identical twins who had been separated at birth at pinalaki sa different environment. Imagine ninyo dalawa na twins. Parehong lalaki, parehong babae. Pinaghiwalay po sila, 110 po sila lahat, para tingnan kung nature ang bagay na ito. And they found out that if one twin ay gay, there was, take note of this, there was a 50 chance that the other is going to be gay. So, ganun po ang nangyayari. Yung dalawa, ito bang pag-aaral. So, yung isa at naging gay, 50% daw ang chances na yung kanyang kambal ay maging gay din. 50%. Ano po? So, let us note well, identical twins are genetically alike. Kung genes ang pag-uusapan, alike yan. Genetic, identical So, genetically, dapat parehas sila. Parehas sila ng genetics. Kung gay yung isa, dapat gay din yung isa. Pero ang nangyayari sa pag-aaral, 50% lang. Kapag gay ang isa, gay din yung isa. So, if homosexuality was genetic, they would have the same gender preference. Dapat 100% yon. What about the other 50% na hindi gay? So the 50% not gay confirms genetics alone does not cause homosexuality. Genetics does not cause homosexuality. Amen? Ano po? So, science po yan, study po yan. Ngayon, in order to understand homosexuality, dapat nating tanungin, what causes it? Nature ba? Or nurture? So, let us look at the simple, let us look another way. Ano po? Ito po ba'y simple or complex? Madali lang ba ito? Simple lang ba ito? O ito'y masalimuot? So, kung ang homosexuality ay hindi nature, siguro ito ay nurture.
If homosexuality ay hindi likas na isinisilang at hindi likas na pagsilang ay bakla na, siguro ito ay nurture, meaning hinubog. Many assumes it is solely environmental or nahawa lang, nagaya lang, or that it is a simple choice of one's behavior. Sumama sa bakla, nahawa sa bakla. Sumama sa mga lesbians, nahawa sa pagiging lesbians. Yan yung tinatawag na nurture. Pero ganun lang ba kasimple ito o napakalawak nito? Intindihin po natin mga kapatid po. The evidence suggests a complex combination of factors. Hindi rin natin pwedeng tanggapin na nahawa lang. Kasi meron namang mga talagang laging kasama bakla, laging kasama ang mga lesbians. Hindi naman naging lesbians, hindi naman naging bakla. Ako po marami rin akong mga kaibigang bakla eh. Marami rin po akong mga kaibigang lesbians. No? So, maaaring may factor pero hindi ito ang kabuuan. No po? So, naniniwala po yung iba na it is a combination of genetics and nurture. Yun po yung, kaya hindi ito simple na dapat na sabihin, hindi, nahawa lang yan. Hindi, pinanganak na ganyan yan. Meron pong ilang mga pag-aaral na nagpapatunay that some are genetic factors. For instance, alam niyo po ba, pinag-aralan po yung mga homosexual at mga lesbians at gay. At nakita po nila, most of them fall in the category of the melancholic temperament. Yan po yung pag-aaral ni Tim LaHaye. Mamaya, papakita po natin yan. Po? Si Dr. Tim LaHaye, siya po yung may akda ng libro na temperament test. Para ma-determine mo kung ano yung temperament mo. Iba't iba yung temperaments, di ba? Meron tinatawag na choleric temperaments, merong sanguine, merong melancholic, at merong phlegmatic. Before, ang akala natin temperaments, dalawa lang yung introvert at extrovert. No? Pero hindi, sabi ni Tim LaHaye, ang tao ay binubuo ng iba't ibang personality type. Meron siyang mga temperaments. Yung pong mga outgoing, ang tawag doon ay sanguine. Yung mga palakaibigan, yung mga gusto barkada, yung gusto tropa, lagi nasa gitna ng atensyon. So, iyan po yun, yung mga sanguine yun. Yung po namang mga mapag-isip, yung mga artist, yung mga magaling sa paglikha, at sila po yung mga emotional, ang nature, melancholic yun. Yung mga mahilig tumingin sa kanilang mga damdamin, sa kanilang mga emotions, sila yung melancholic. Anyway, if you want to learn more of this, meron po akong pagtuturo na dyan tungkol sa personality types. Mababasa nyo, mapapanood nyo rin po yan sa Tinig ng Pag-asa. Hanapin nyo na lang po, nasa YouTube channel natin yan. Pero according sa pag-aaral, most doon sa lumilitaw na homosexuals fall on the melancholic temperament. A melancholic temperament is often a common factor in which one may be more predisposed to homosexuality. Kaya dapat alam mo no? Alam ng tao na kung ako ay melancholic, I have a tendency to be a homosexual. Kaya kung may factor, ang nurture, kailangan kapag melancholic yung anak mo, iiwas mo na sa influence, sa impluensya. Dahil nakakadagdag yon sa factor upang sila'y maging homosexual. Sana naiintindihan niyo mga kapatid ang sinasabi ko. Ano po? So, just as other temperaments make some more prone to anger or prone to alcoholism, hindi po lahat ng tao nagiging addict. Hindi po lahat ng tao nagiging alcoholic. Hindi po lahat ng tao nagiging adventurous. Hindi lahat ng tao gustong tikman ang bagay na ito. Bakit? Kasi iba-iba nga tayo ng temperament Pero may mga temperaments na talagang prone sa tukso. Yung pong aking anak na si Ruben, yun po mga kapatid ay sanguine. Adventurous yun. Kaya sinasabi ko lagi sa kanya, anak, huwag ka nang susubok. Huwag mong titikman kasi may tendency ka.
yung iyong predisposition to sin ay mas malaki kaysa sa ibang temperament kasi sumusubo ka eh. Yung iba hindi. Yung ibang temperaments hindi. Like, yung phlegmatic. Napaka-cautious po niyang phlegmatic. Kahit alukin mo ng alak yan, hindi titikim kasi maingat yan eh. Sila po yung temperament na ayaw ng adventure. Pero may mga, temperaments like the melancholy, sa pag-aaral, majority ng homosexual fall under that temperament. So, ano ngayon yung dahilan? Ano po yung ebidensya na complex ang issue na ito ng homosexual? Some environmental factors are also included. Example, melancholy ka na nga. Ibig sabihin, ayon sa pag-aaral, marami ang homosexual ang melancholic. Tapos, eto pa ngayon, kulang ka ng healthy parental relationship. Absent yung father, absent yung mother, merong absentee parents, sino ngayon ang magno-nurture? Sino ngayon ang magiging example? Example ng pagiging tunay na lalaki, example ng pagiging tunay na babae, example ng pagiging tunay na tao. Ngayon, dahil sa kalituhan, melancholy ka na nga, nai-influence ka pa nung nurture. At ang ating pag-aaral, majority ng homosexual, kulang sa atensyon ng ama, nagulpi ng araw, yun yung mga ganon. Maraming lacking. Early exposure to improper sexual activity, especially when one is insecure about their sexual identity, at kung ano-ano pa. So, the genetic and environment factors can often be quite diverse, and it leading to various expression of homosexuality. So, eto po yun mga kapatid. Tandaan natin, nurture alone may not explain homosexuality, and nature alone does not explain homosexuality. Most of the time, it is a combination. Kaya napaka-complex. It is not a simple thing na dapat pong tingnan na, hindi, may lawit ka, lalaki ka. Wala kang lawit, babae ka. Tandaan po natin, merong predisposition yung genetics. Kaya dapat mapagbantay. Ito yung sinasabi ng Biblia na yung mga nakatayo ay mag-ingat, baka kayong mabuwal. Kasi lahat naman tayo may predisposition to sin. Because we have that nature of sin in our lives. Kaya, ito po yung nangyayari. Nawawala po ang signal, patigil-tigil po. Ate Fe, baka sa iyo yung nawawalang signal. So, mamaya, panoorin mo na lang ulit later kapag nakakuha ka na ng magandang signal. So, please carefully note that the components listed do not cause one to become a homosexual. So, ilan itong factor na importante. Rather, they can contribute to the development of a predisposition towards homosexuality. Ano yun? Tingnan po natin at ating pag-aralan. What causes homosexuality? Alam niyo po, si Dr. Tim LaHaye ang binanggit ko kanina. Siya po yung pioneer doon sa temperament test. Pero meron din po siyang aklat na isinulat. Ang title po ng book ni Tim LaHaye ay The Unhappy Gays. The Unhappy Gays, What Everyone Should Know About Homosexuality. Pwede nyong, I don't know if meron na po nitong downloadable na libre, pero ito po yung mabibili ninyo sa Amazon. The Unhappy Gays, What Everyone Should Know About Homosexuality. Matagal na po itong aklat na ito, 1978 pa ito naisulat. Pero magbibigay po ito ng ilang insight sa atin, what causes homosexuality. So, si Tim LaHaye, dinescribe niya ang bagay na ito. Narito po yung ilan sa mga possible na reason what causes homosexuality.
Sabi ni Tim LaHaye, una nga, yung melancholy temperament. If a person falls under the melancholy temperament, may predisposition siya sa pagiging homosexual. Pangalawa, inadequate parental relationships. Hindi ganun ka-open, hindi ganun ka-nurture ng magulang yung anak dahil mga absentee parents nga. Pangatlo, permissive childhood training. Permissive childhood training. Pang-apat, insecurity about sexual identity. So, insecure sa kanilang sexual identity. Childhood sexual trauma, early interest in sex, youthful masturbator and sexual fantasizer, childhood associates, and peer pressure. Those are the common factors that Tim LaHaye said, ano tawag doon? Causes homosexual behavior. Tim LaHaye carefully document how studies have often found these factors present in the development of a predisposition towards homosexuality. But only, take note of this, only the first, the melancholic temperament, is we can consider related to genetics. Yung number 2 hanggang number 8, lahat yan ay nurture. Lahat yan ay nahawa. At sino ang nahahawa? Most of the time, yung melancholic. Ang tanong, lahat ba ng melancholic ay gay? Lahat ba ng melancholic ay lesbians? No. Yung si Yenyen ko, melancholic yon. Si Mrs. ko, melancholic yon. At baka sabihin niya, melancholic ako eh. May tendency pala ako maging bakla. Yes, kasi nga po, ayon sa study, yung mga melancholy, sila yung may predisposition genetically sa pagiging gay and lesbians. Ayon po yan sa pag-aaral ng mga psychologists at ng science. Pero hindi nangangahulugan melancholic ka, bakla ka na. At kung ikaw'y talagang ipinanganak na bakla, ibig sabihin, meron pong palatandaan na pwede kang maging bakla. Pero, ang tanong, lahat ba ng bakla melancholic? Hindi. Bakit? Kasi isang factor lang yan. Most of the factor that causes homosexuality, hindi genetic. Most of the factor from number 2 to number 8, puro lang yan nurture. Ibig sabihin, nahawa. Ano po? So, even if one, take note of this, Tim LaHaye carefully document how studies have often found these factors present in the development of a predisposition towards homosexuality. But only the first, the melancholy temperament, is truly related to genetics, but many of the others are environmental factors that can occur so early in the development of a child that one could easily believe that once a predisposition towards homosexuality has developed, they feel they must have been born that way. Yun ang kanilang paniniwalaan, na sila ay ipinanganak na bakla at ginawa sila ng Diyos na bakla. And take note, but even if one has a predisposition towards homosexuality, they are not necessarily homosexual. Binanggit ko na po ito kanina, hindi palibasa ikaw ay melancholic, gay ka na, lesbian ka na. Hindi. So, as Tim LaHaye continues to illustrate, to a predisposition must be added other factors para makalikha ng isang homosexual. Ito po yung description ni Tim LaHaye. Tingnan po natin, may formula. He described this as the formula for producing homosexual. Paano napoproduce ang homosexual?
This formula can be illustrated in this way. A predisposition toward homosexuality. Ibig sabihin, genetically, ikaw ay melancholic. Pero hindi nangangahulugan, melancholic ka, bakla ka na. Ang mabigat dito, melancholic ka, nadagdagan ka. First, homosexual experience. And then, nagmultiply ito by pleasurable and positive homosexual thoughts. Na kung saan idinagdag pa plus more homosexual experiences. Then multiplied by more pleasurable thoughts equals a homosexual. Diyan po nabubuo ang homosexual. May nakasama ka sa boarding house na homosexual. Pinatikim ka ng homosexual sexual encounter. Nasarapan ka dun sa sexual encounter na yon. Paniniwalaan mo na yun ang magpapasarap at magpapaligaya sa'yo. Nadagdagan pa ng mga more pleasurable thoughts. Lilitaw talaga homosexual ka. Just like any other addictions. That is what produces homosexuality. Ayon po yan kay Tim LaHaye. So, when one already has a predisposition towards homosexuality, exposure to homosexual experiences and pleasurably reflecting upon them can create a powerful attraction difficult to overcome. Pag iyan ay lumaki sa isang simbahan, magiging malaki ang struggle ng batang ito o ng sino man na nandito sa kalagayang ito. Kasi nandun yung struggle na alam niyang mali, alam niyang hindi ito tama, alam niyang sisirain ito relasyon niya sa kanyang mga magulang, alam niya na sisirain ito yung kanyang biblical faith, pero dahil doon sa attraction at sarap ng bagay na ito, just like any other addiction like drugs, napakahirap pagtagumpayan ito. So powerful can these experiences and reflections be that one not even need to have a developed predisposition to be drawn into this sort of behavior. Napakamakapangyarihan ng bagay na ito na kung saan hindi mo kailangan magkaroon ng predisposition nature para ma-attract ka sa bagay na ito. Kaya kahit hindi ka melancholic, kapag kasama mo ay mga homosexual, pinatikim ka ng pleasure ng homosexuality, ng sexual experiences, kalaunan, gugustuhin mo na ito. At mahirap mo na itong maiiwasan. This is why many who were not born with a melancholy temperament are also found in homosexual circles. Amen? Tandaan po ninyo, sinful behavior is not always a simple choice. Especially once one becomes enslaved to sin. It is not just a simple saying no or yes to it. It is what we call being a slave. At pag alipin ka na ng bagay na ito, napakahirap mong lumaya. Ang sabi ng John 8:34, Jesus replied, "Very truly, I tell you, everyone who sins is a slave to sin." Now, tayo na nakakaunawa sa kapangyarihan ng kasalanan, na nakakaunawa na ang tao'y alipin ng kasalanan, how should we react to this? We should certainly be sympathetic towards others. And we need to understand that sin is a snare and it is so hard, so difficult na makalaya sa trap na ito at sa snare na ito. Now, balikan natin yung ating reaction kanina sa number 1. How shall Christians react to all of this? Sabi nung una,
Our responsibility, we need to speak the truth. We need to share the truth of the gospel. No po? Ephesians 4:20 to 24, we must be hold fast to the truth that in Jesus, and we must teach sound doctrine according to the glorious gospel. 1 Timothy chapter 1 verse 8. It may be politically incorrect, but we cannot compromise the truth. We need to preach the word. We need to share the word. We need to educate our young people. Yes, we need to speak the truth in love, but we need to share the truth of the gospel. Sa pag-asa, sabi kanina ni Apostol Pablo, sa pag-asa na baka sila ay baguhin at makalaya. Pangatlo, we need to display the love of the gospel. Yung love of the gospel, hindi naman pangungundi na. Yung love of the gospel is to show God can allow them to escape yung kanilang pinagdadaanan. We have the duty to speak the truth in love, Ephesians 4:15. And this truth which affect how we approach those who are enslaved in sin. 2 Timothy chapter 2, 24 to 26, yung binasa natin kanina. We need to display the love of the gospel. Amen? Kaya yung tanong ng isang kaibigan, meron po akong kumare, mga kaibigan na parehong lesbians, nag-adapt po sila ng anak. Yung inadapt nilang anak, pareho silang lalaki, gusto nila ngayon kunin akong ninong. Mga kapatid, we just need to let them know our stand in regard to that. We cannot just compromise. Hindi pwede mong ipaliwanag na wala namang pwedeng bumago sa pagkakaibigan natin. Kaibigan ko pa rin kayo. Kung may kailangan kayo sa akin, pwede ko kayong tulungan, kagaya ng pagtulong ko sa mga kapitbahay ko kung hindi mananampalataya. Nakakita ka ng tao na, di ba yung parable ng Good Samaritan? Hindi naman niya kapananampalataya yon. Kaaway nga niya, pero tinulungan niya. Yun po yung duty natin to every people. Kailangan tayong maging mabuting tao sa lahat. Kaya kapananampalataya, kaya hindi. So, kailangan nating magpakita ng pagdamay, ng pagmamalasakit. Pero hindi ng pakikipag-compromise. At minsan, yun pong pagiging ninong mo sa kanilang anak ay pakikipag-compromise yun. Una, hindi naman ganun ang ating pagtanaw sa Christian baptism. Ang Christian baptism, may responsibilidad ang mga magulang. At ang mga magulang, ang responsibility, palakihin ng batang ito sa turo at aral ng Panginoon. Kaya ang binabautismohan lang natin, mga anak ng mananampalataya at mga naging mananampalataya. Ngayon, makikisali tayo sa baptism nila. Alam naman natin, hindi naman babautismohan yun sa church natin dahil hindi naman sila part ng ating congregation. And we don't do that. Anak ng hindi parehong, ng hindi heterosexual, how can we do that? That is compromising. Pero sa ibang klase ng pagtulong, sa ibang pagdamay, wala akong question doon. Pwede pa rin akong kaibigan sa mga yon. Ngayon, ako po'y naimbitahan sa isang house dedication para mag-dedicate ng bahay ng mga homosexual. Lumapit sa akin. For the sake of friendship, ginawa ko. At naging opportunity yun to share kung ano yung ginagawa nila. Kasi ang paniniwala ng ibang mga tao, hindi mananampalataya, ay nagbe-bless ka ng bahay. Bine-bless mo yung bahay. At kaya ka nandun, katulad na ibang mga pare, pupunta ron, ibe-bless yung bahay, madadagdagan ng blessing yung bahay dahil winisik-wisikan. Hindi po ganon. Pinaliliwanag ko po sa kanila, hindi ako nagbe-bless ng bahay. Hindi ako nagbe-bless ng sasakyan. Kung tatawagin niyo ako, pumunta dyan, ay pupunta ako dyan, mamamagitan ako sa inyo at sa Diyos para italaga ninyo ang inyong bahay. We will do a dedication of the house. Tanong, itinatalaga niyo ba na ang bahay na ito'y sa Diyos? Pag ang sagot ninyo ay hindi, dyan na kayo.
Ibig sabihin, anong purpose ko kung bakit ako nandito? Ang purpose ko, kaya ako nandito, ipaunawa sa inyo na ang lahat ng bagay pag-aari ng Diyos. Pati ang buhay ninyo, pati ang mga pinamumuhay nyo ngayon. Sa Diyos yan. Kaya tinatanggap ko rin po yung mga house dedication ng hindi kasal. Okay lang po sa akin yun. Hindi po pangungonsinti yun. Yun po ay isang paraan ko para turuan sila, ipaunawa sa kanila. Kasi kailan ka naman magkakaroon ng opportunity gawin yon? Hindi mo naman magagawa yan sa hindi mo kaibigan. Hindi mo naman magagawa yan sa hindi mo kakilala. Magagawa mo lang yan dun sa mga tao na may access sa iyo. And I grab that opportunity to share to them. You're doing wrong. Pero kung nandito ako para i-dedicate yung bahay nyo, I have no problem with that. We will dedicate this. We need to display the love of the gospel. And pang-apat, we need to offer the hope of the gospel. May pag-asa ang Ebanghelyo. 1 Corinthians 6:9-11. Cleansing, sanctification, and justification. Bigay ito ng Diyos. Biyaya ito ng Diyos. May pag-asa kahit sinong tao. Hindi natin alam kung sino ang pinili. Hindi natin alam kung sino ang ililigtas ng Diyos. Magugulat tayo na may mga homosexual na kayang baguhin ng Diyos. The fruit of the Spirit to deal with the works of the flesh is the work of the Spirit. Galatians 5:16-25, ganun ka makapangyarihan ng Diyos na ang isang Pablo, ang isang Saulo na dating mamamatay Kristiyano ay ginawa niya na forerunner at misyonero. Misyonaryo. Ano tawag doon? Missionary ng Ebanghelyo. At katulad ng bawat isa sa atin, anong kasalanan ng homosexual ang hindi natin nagawa? Siguro, yun lamang pumatol sa kapwa natin lalaki o pumatol sa kapwa natin babae. Pero ang ibang mga kasalanan, we are the same guilty as they are. And we need the grace of God, the hope of the gospel. No matter the form of sexual immorality, the gospel provides deliverance. Amen? So bilang konklusyon mga kapatid, homosexuality is a volatile issue today. It is a politically charged issue. Opposition to it is often depicted as being hateful, homophobic, or narrow-minded. The challenge confronting Christians today is how to respond. Too many are indeed hateful and homophobic, and that is wrong, and it increases the likelihood of persecution. So we must be faithful. To what? Faithful to the scriptures, but we must also be faithful to example of Jesus and His disciples, who reach out to all sinners with the display of love, the promise of forgiveness, and the hope of transformation. Yan po ang hamon sa bawat isa sa atin. I hope naging pagpapala po ang pag-aaral na ito. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.